Dahil nga sobrang delikadong magpaputok sa labas, ganito lang ang gagawin natin. Dito na lang tayo sa loob magpapaputok at siguradong sulit na sulit ang gagawin natin ngayon. Siguradong lahat ng tao sa labas ay mapapapasok mo pagka ganito ang ginawa mo. Dahil amoy pangalang nito ay siguradong hahanap-hanapin na nila. Alam kong kayang-kaya mong gawin ito. Hindi naman ito mahirap gawin. Basic na basic nga lang ang mga procedure nito. Kung titingnan mo lang, mahirap gawin. Pero pagka ginagawa mo na, sasabihin mo, oy, basic lang pala. Kung gusto mong makita kung paano natin ginawa, tara, luto tayo. Meron tayo ditong 7 pirasong tilapia. Bali yung 4 na piraso dito, gagawin natin. Piprito ko lang kasi medyo maliliit. At yung 3 dito, yung mga ganyan kalalaki, yun ang gagawin nating inihaw. Pero hindi nga lang basta inihaw ang gagawin natin. Mas pasasarapin pa natin doon sa mga nakasanayan nating inihaw. Siyempre sa unang first step natin gagawin, lilinisan muna natin yung mga tilapia. Kung paano lang naman kayo mag-prepare pagka magpiprito kayo ng tilapia, ganun din naman ang gagawin natin dito. Kakalisisan, tatanggalin ng hasang, at tatanggalin natin yung laman loob. Pero sa pagbibiyak nitong tilapia na ito, ang gagawin natin, bibiyakin natin siya sa likod. Napakadali lang naman magbiyak ng tilapia, ganito lang naman ang gagawin natin. Lagi ka lang mag-iingat, pagka matalas ang kutsilyo, baka mamaya yung palad mo naman yung mabiyak. Nagawa ko na nga lahat ng mga dapat gawin dito sa tilapia natin, huhugasan na lang natin ito para mawala yung mga kanya mga dugo-dugo o yung mga natitira pang mga dumi dyan sa mga tilapia na yan. Para naman sa ating mga sangkap na gagamitin, gagamit tayo dito ng sibuyas na pula. Bali 2 pirasong sibuyas na pula yung aking igagayak dito. Meron din tayo ditong napakamahal na kamatis na halos 12 pesos ang isa ng kamatis ngayon. Salamat sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Well, sa ating sibuyas, meron tayo ditong dahon ng alagaw o yung usbong ng alagaw. Yes, napakasarap nito pagka nag-iihaw tayo ng mga bangus o tilapia. Pinapalaman din ito sa ating mga inihaw. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan, ay suggest na subukan nyo at napakasarap. Ngayon naman, i-assemble na natin yung ating mga gagamitin sangkap o yung ating ipapalaman dito sa ating mga tilapia. Maglalagay din ako dito ng bawang, mga 2 kutsarang bawang ang aking gagamitin. Tapos yan, ihahalo na natin lahat ng ating mga ginayat. Maglalagay tayo dito ng asin, tapos maglalagay din tayo dito ng paminta. At pipigaan ito natin ng 4 na pirasong kalamansi. Ito na yung magpapatanggal na lansa doon sa ating tilapia. Tapos naglalagay din ako ng oyster sauce at pampalasa. Pwede kayong maglagay ng luya kung gusto niyo. Pero ako, hindi ako naglalagay ng luya pagka ganito ang ginagawa ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, basic na basic lang ang paghahanda nito. Yung akala mo lang mahirap sa una, pero napakadali lang pala. Gagamit tayo dito ng dahon ng saging. Kung wala naman kayo ng dahon ng saging, wala naman problema dyan. So ilalagay natin yung tilapia, tapos lalagyan natin ng asin at paminta para magkalasa na yung ating mga tilapia. Upang sa ganun, bago natin ilagay yung ating mga palaman, meron na siyang taglay na lasa. Minsan ang karne ng tilapia medyo matabang, kaya kailangan talaga nating lagyan ng asin. At meron din namang tilapia na talaga namang napakasarap at malinamnam yung kanyang laman. Maglalagay din tayo dito ng 1 pirasong sili para nga pagka kumagat ka, boom, de. Para naman may pampagana pagka kinain mo na. At para kompleto na nga, naglagay ako dito ng itlog na maalat. Tapos pupunuin ko lang ulit yan ng palaman hanggang sa mapuno na nga siya at ibabalot na nga natin gamit itong dahon ng saging. Sabi ko nga kanina, kung wala kayong dahon ng saging, pwede naman kayong gumamit ng foil. At heto nga ang gagawin natin, babalutin lang natin ito ng foil para lang masecure natin na hindi tatapon yung mga palaman ng tilapia. So kasabay ng pagbabalot, pipiga-pigain mo na nga yung dulo para mag-close na siya. Bali ganito na ang itsura niya, para kang nagbalot ng embutidong palapad. At tapos na nga nating ibalot yung ating mga tilapia at iihawin naman natin ito sa baga. Kung yung baga nyo ay bagang-baga at malakas, maiihaw nyo lang ito ng halos almost 20 minutes. Pero kung mahina, baka abutin pa kayo ng halos kalahating oras. Piniprito ko na rin sa isang kawali yung ating mga tilapia na natitira. Ito yung palatandaan pag haluto na siya, umuusok na siya ng kulay puti dun sa foil. Parang sa sinaing lang, pag nakita mo umusok na ng puti, nakakahulugan na luto na yun. Kasabay nga ng pagluto ng ating inihaw, luto na rin yung mga tilapia. Kaya ito na, it's time to bukasan na. Tingnan natin kung ano ba ang itsura habang binuhong ako. Kasi nga napakabango ng dahon ng saging pagka talagang naluto na. At samahan mo pa nga nung alagaw, talaga namang super na super ang pagkakabango. So ito na siya guys, tingnan nyo naman, napakasarap tingnan, di ba? Makakailang kanin ka kaya dito pagka ganito ulam mo. So kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, baka naman pwedeng pakilike, mag-comment ka na rin kung taga saan ka. At baka naman pwedeng i-share mo na rin. At huwag mo na rin kalimutan mag-follow kung hindi ka pa nakapollow. Baka naman pwedeng pakishare nyo rin yung inyong mga niluluto dyan. Alam ko naman na marami kayong hinahanda. Medyo hindi tayo nagkakakain ng kanin ngayon para nga mag-low carb tayo ng konti. Dahil siguradong mapapasabak mo naman tayo sa dami ng mga pagkain ngayon. So ingat tayong lahat, I love you all.